Alam mo ba kung ang pagnanakaw ay may kasamang intimidasyon, may kasamang puwersa, may kasamang pananakot, ang tawag doon ay robbery. Pero kapag kumuha ka naman ng gamit or personal na gamit sa ibang tao nang walang puwersa or walang pananakot or walang pahintulot, ang tawag naman doon ay theft. Paano naman kung ang gumawa nun ay sarili mong pamilya o kaya kasambahay? So, kung may pananakot at puwersa, ang tawag pa rin do'n ay robbery. Pero kung ang kasambahay ang kumuha at walang intimidasyon, walang puwersa, walang pananakot, ang tawag doon ay qualified theft. Hindi siya simpleng theft kasi dalawang klase 'yan, qualified theft at simple theft. Pero 'pag kasambahay ang gumawa, ang tawag do'n ay qualified theft. At ang qualified theft ay mas mabigat yung parusa. Yun nga, mas mabigat ang parusa kapag ang kasambahay ang nagnakaw. At ang pwede mong ikaso sa kanya will be qualified theft dahil nga binigay mo yung tiwala, no, doon sa tao, which is yung tao na yun ay nasa loob ng pamamahay mo. That is why hindi siya simpleng theft. It will be qualified theft. So kung gusto mong maintindihan yung mga ganitong sitwasyon at malaman yung mga hakbang na dapat mong gawin kapag na-encounter mo yung mga ganitong situation, try mong basahin tong Legal Kit ni Juan. So itong Legal Kit ni Juan, nandito na yung mga basic law and rights natin bilang isang Pilipino. So tingnan nyo naman guys, very handy yung libro na to. So pwede mo siyang dalhin kahit saan. So habang nasa biyahe ka or nasa school ka or nasa trabaho ka, pwede mo siyang dalhin at basahin agad-agad. So, try mo tong Legal Kit ni Juan para hindi ka na basta-basta maloloko. Peace.